Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tandaan na mula sa amang mahal. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita o nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, at sa mga nasa abroad. Isang mapagpalang umaga po, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Dalawang talinhaga ang ibinahagi ni Jesus sa mga tao para ipaliwanag kung ano ang paghahari ng Diyos. Sabihin nyo nga po, paghahari ng Diyos. Pakinggan nating maigi at pagkumparahin ang dalawang talinhaga. Unang talinhaga, may isang lalaki daw ang hindi inaasahang nakatagpo ng kayamanan. Nahukay niya ito sa isang bukid. Hindi niya hinahanap pero kusang dumating. Kaya naman, nang matagpuan niya ang kayamanang ito, hindi niya ito kinuha basta-basta. Hindi niya ito itinago. Sa halip, ibinaon uli sa lupa at binili ang bukid kung saan natagpuan ang kayamanan. Kung nagtataka kayo, di ba, minsan, pag may nakita ka, ibulsa mo na. Hello? Di ba? Ganyan tayo di ba? Pag may nakita, at wala naman nakatingin, sa'yo na. Pero, maganda, no? Itinuturo ng ating unang talinhaga, kapag hindi sa'yo, huwag mong kukunin. Kapag hindi sa'yo, huwag mong kukunin. Hindi mo asawa, huwag mong kukunin.
Hello. Pwede kayo makaimik. Ha? Pag hindi mo asawa, wag mong kukunin. Ha? Pag hindi mo gamit, wag mong kukunin. Pag hindi mo pera, wag mong kukunin. Malinaw ba yon? Yung lalaki sa ating unang talinhaga, malinaw sa kanya eh. Nahukay niya, ibig sabihin ba, kanya? Hindi. Bakit? Hindi kanya yung bukid. Malinaw? Hindi kanya eh. Kanong ginawa niya? Binalik niya. Binaon niya uli. At binili niya yung bukid. Ganyan ang tama. Daanin mo sa tama. Daanin mo sa mabuting proseso. Huwag mong kukunin kapag hindi sa iyo. Yan yung unang talinhaga. Ikalawang talinhaga, meron daw isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang matagpuan niya ang napakahalagang perlas, umuwi siya, humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian at binili ang perlas na iyon. Anong pinagkaiba ng dalawang talinhaga? Hello. Sabi ko sa inyo, pakinggan nyo mabuti di ba? Nakita natin yung pagkakaiba? Yung una, hindi niya hinahanap, pero kusang dumating. Di ba? Hindi niya sinasadya, pero kusang dumating. Samantalang, yung pangalawa, siya ay naghahanap at kanyang nakita. Ganyan daw ang paghahari ng Diyos. May pagkakataon na dumadating kahit hindi natin hinahanap. Yung bigla kang inimbitahan magsimba nang hindi mo inaasahan. O agad kang napagaling sa iyong sakit. O nakarinig ka ng homily, tapos bigla kang nagbago. May mga ganyang bagay, yung hindi mo inaasahan. Pero biglang dumadating. Hindi natin alam kung kailan tayo hihipuin o tatawagin ng Diyos. Maaring ito ay kusang dumadating. Pero pwede naman yung katulad ng pangalawang talinhaga. Yung dahil naghahanap tayo, kaya dumating. Di ba may ganon? No? Yung hanap ka ng hanap, hanap buhay, kaya may dumadating. Kasi naghahanap buhay, may sweldo. Naghahanap ka, kaya ka nakakakita, nakakasumpong. Yung dininig yung panalangin mo, kasi dasal ka ng dasal. O yung kakadebosyon mo, nakilala mo ang Diyos. O yung inaral mo talaga ang pananampalataya, yan. No? Talagang dadating ang Diyos. Talagang mahahanap mo ang hinahanap mo. Pero alinman sa dalawa, kusa man dumating o dahil hinanap natin, ang ipinapakita dito ay ang parehas na pagtugon ng dalawang lalaki pagdating sa paghahari ng Diyos. Dalawa nilang sinuko ang lahat. Makamit lang ang paghahari ng Diyos. Wala nang ibang naging mahalaga pa sa kanila, kundi ang paghahari ng Diyos. At kinalimutan nila ang lahat para lang sa paghahari ng Diyos. Yun yung parehas sa talinhaga. Magkaiba man, hinanap, hindi hinanap, pero isa lang ang tugon. Ibinigay ang lahat at naging bukas para tanggapin ang kaharian ng Diyos. Ito yung tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo. Maging bukas sa paghahari ng Diyos. Maging bukas para sa Diyos. Maging bukas para pagharian ng Diyos. Ito yung nangyari kay Moises sa ating unang pagbasa. Sabi sa kwento, tuwing nakakausap niya o tuwing kinakausap niya ang Panginoon, inaalis niya ang kanyang balabal.
Binubuksan niya yung kanyang mukha. Hinaharap niya ang Panginoon. Yung pagbubukas ng balabal, simbolo ng pagiging bukas para sa Diyos. Tingnan nyo, tuwing kakausapin niya ang Panginoon, inaalis niya yung balabal. At tuwing matapos sila mag-usap, magtatakip siya muli. Di ba? Ang ganda ng ganoon. Lagi kang bukas para sa Diyos. Binubukas mo ang sarili mo sa Diyos. Hindi ka nagtatakip. Sino yung mga nagtatakip? Hello. Di ba yung may ginagawang kasalanan? Oh, di ba ganyan? Kapag may kasalanan kang ginawa, anong ginagawa? Tinatakpan. Oh, pag tayo nagkakasala, di ba nahihiya ka, nagtatakip ka, hindi ka makatingin sa Diyos. Ganun pa ba rin ba? O kaya mo pa rin tumingin sa Diyos kahit may ginagawang kasalanan? Iba naman yon, no? Makapal na yung tawag doon, no? 'Di ba? Kapag may ginagawa kang mali o may nagawa kang mali, anong ginagawa? Pagtatakpan mo, magrarason ka, mangangatwiran ka. Pero pagkaharap mong Diyos, hindi ka dapat nagtatakip. Ibinubukas mong yung sarili sa Diyos. Dahil sa totoo lang, wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Kahit mangatwiran ka, kahit hindi mo aminin, alam ng Diyos. Kaya kung minsan hindi tayo pagharian Kaya kung minsan hindi natin maramdaman ng Diyos dahil tuwing haharap tayo sa Diyos, lagi tayo